Arnel Ignacio, tinanggal nga ba o nag-resign? Kasi po, nanggaling mismo sa social media account ni Arnel Ignacio na siya ay nag-resign. Okay, balik po tayo ng konti. Noong po kasi 2018, siya po ay itinalaga ni Digong bilang administrator sa OWA. Pagkatapos ng isang taon, si Arnel Ignacio po ay nag-resign. So, 2019, nag-resign siya. Hindi siya nagbigay ng reason. Basta sabi niya lang personal reason. So, nag-resign po siya. Ngayon, noong 2022, dahil nga yung tiwala po ni PBBM kay Arnel Ignacio, although gagamay niya talaga yan, no, siya po ay itinalaga uli noong 2022. So, ngayon, 2025. Bigla na lamang nagulantang ang mga OFW na itong si Arnel Ignacio, sinabi niya sa social media account niya na siya ay nag-resign. Ngunit may kumalat na balita na hindi siya nag-resign, siya po ay ni-remove at yan po ay ikinumpirma ni Kakdak. Bakit nga ba siya ni-remove? Dahil po nakitaan po siya ng anomalya. Okay, nakitaan po siya ng anomalya doon sa 1.4 billion land deal noong 2023 at noong 2024 ng September po, ay hindi pala September, November po last year lamang, November last 2024, yung mismo pong mga employee ng OWA ang nag-report po sa Ombudsman at sa Malacanang na may anomalya doon sa 1.4 billion na land deal. So, uulitin ko, yung mismo na pong mga empleyado ng OWA ang nagreklamo na siguro nakikita na nila or ramdam na nila or very obvious na mayroong anomalya po doon sa land deal na inaprubahan po ni Arnel Ignacio na hindi dumadaan sa OWA. Yung po ang dahilan. So ngayon, dahil nga po dito sa mga nakarating na report na ito, so may di ko alam kung nasampahan na ba or sasampahan ng plunder itong si Arnel Ignacio. Tandaan po natin, plunder. Yan din po kung bakit nakulong si Bong Revilla and si Jinggoy Estrada sa plunder. So it means may involved na pera. 100 million yata. So yan po ang tunay na dahilan. Ngayon, ang mga OFW, kasi ang dami niyang nagawa, magagandang ginawa. Bakit ganun? Tandaan natin to sa 2028, sabi naman ng mga didilis, alam na natin, sabi niya, sa dami niyang nagawa, tapos ganyan pang ibinalik sa kanya. Tandaan po natin, si Arnel Ignacio ay itinalaga diyan sa OWA as administrator para i-enhance po ang serbisyo para sa mga OFW. Okay? Hindi po siya itinalaga dyan, hindi siya inilagay dyan sa pwesto na yan para magpasarap, maupo, magturis sa iba't ibang bansa. Itinalaga po siya dyan para magtrabaho, para gawin yung kanyang tungkulin, para mapaganda yung serbisyo sa mga OFW. Trabaho niya na pagandahin. Yes, marami siyang nagawa. Pero trabaho niya po yun. Hindi po yun libre. Hindi po siya nag-volunteer. Hindi po yung volunteer na libre siya. Hindi siya sumasahod. Sumasahod siya, ginagawa niya yung trabaho niya kasi pinapasahod siya. Bakit naman siya papasahurin ng gobyerno galing sa tax ng mga Pilipino, sa tax natin, kung hindi niya gagawin yung trabaho niya? Gets nyo? Yung OFW lunch, hindi naman kay Duterte yan. Yan po ay galing kay Arnel Ignacio. Yes. Maganda ginawa niya. Pero trabaho niya yan. Naiintindihan niyo ba? Trabaho niya yan. Inilagay natin siya dyan para magtrabaho, hindi para magpasarap. Hindi para i-entertain yung mga Pilipino, yung mga OFW. Naiintindihan niyo ba? Naglagay ka ng tao dyan para serbisyuhan yung mga Pilipino, yung mga OFW.
So, kailangan niya serbisyo kasi binabayaran siya. Binabayaran natin siya. So, ano yung iniiyak ng mga OFW? Ang dami yung nagawa, ang dami yung kesyo ganito, ganyan, yung tumutulong, naiintindihan ng mga OFW. Kailangan niyang maintindihan kasi hindi naman siya itatalaga dyan kung hindi niya naiintindihan yung mga hinanaing, yung mga kailangan ng mga OFW, yung kailangan i-enhance. Kung wala siyang kakayahan, kung wala siyang kaalaman. May kaalaman siya, magaling siya eh. Ang problema, nakitaan po siya ng anomalya at hindi po galing sa ibang ahensya yung report, yung nagsumbong. Mga empleyado mismo ng OWA ang nag-report sa Malacanang at sa Ombudsman. Naiintindihan nyo? Kayo mga didilis. So, kasyo nag-ano na naman sila, kasyo kawawa daw, ang dami daw nagawa. So, tandaan natin sa 2028, ngagunggong, ob talaga kayo. Bakit kailangan yung iutang na loob kay Arnel Ignacio? Yung trabaho niya. Trabaho niya, yung pinapasahod natin siya. Libre ba? Volunteer ba siya? Sumasahod siya, nakilakad ang sahod niya. Ano gusto niyo? Igagaya niyo na naman kay Duterte? Sa mga Duterte, kay Sara? Na pinapasahod natin? Pero 3 years na, itong si Anday Sayad, wala pang ginagawa. Kundi mangulimbat ng pera tapos ayaw magpaliwanag. Hanggang ngayon walang paliwanag. Ayaw magpaliwanag kung saan dinala ang confidential fund. Binabawalan magsalita yung mga empleyado. Kahit yung mga empleyado hindi alam kung saan dinala yung pera, milyon-milyon. Kahit si Zulaika Lopez, yung best friend niya kuno, na Jowa Bells pala, hindi alam kung saan dinala yung pera. Sino nakakaalam? Yung security. Inuutos sa security, collect. Dalhin sa office ko. Dahalin sa bahay ko. Tapos, pupurihin nyo. Puprotektahan nyo. Nagpapasahod ka ng politiko. Nagpapasahod ka ng empleyado ng gobyerno. Para ano? Para magpasarap? Para manggulo? Para manggulo sa gobyerno? Nagpapasahod ka para magnakaw? Nagpapasahod tayo para magnakaw sila? Ayan nga oh, kaya nga umabot sa ombudsman. Kasi hindi dumaan sa OWA approval yung ginawa ni Arnel Ignacio na 1.4 billion land deal. So ganito gusto nyo? Nagpapasahod ka ng politiko para magnakaw, tapos poprotektahan mo? Oo, nakagawa ng mabuti. Pero trabaho nila yan. Trabaho nila yan kasi pinapasahod natin sila. Hindi mo utang na loob yan. Hindi mo utang na loob yan. Sumasahod sila, kaya wag silang feeling prinsesa. Wag silang feeling royalty. Wag silang feeling na akala mo untouchable, na akala mo utang na loob ng mga Pilipino. Yung ginawa nila, hindi, trabaho nila yan. Kahit kay PBBM, trabaho niya yan na mapaganda ang serbisyo, ang kalidad para sa mga Pilipino. Trabaho nila yan. Huwag tayong gagaya sa mga DDS na ob-ob. Yung sa kanila, utang na loob nila kay Digong. Utang na loob nila kay Digong. Hindi ko nga alam kung ano yung utang na loob nila kay Digong. Ang laki ng utang na loob nila. Di ba? Sasabihin sa atin, bakit hindi ba kayo nakinabang sa 10 years passport, 10 years driving license, sa OFW land, sa pagtaas ng sweldo ng AFP, ng teacher? Trabaho nila yan. And besides, hindi naman si Digong ang nag-ano yan, ang author niyan. Ang mga senators, hindi siya ang nag-isip niyan. Pero wag natin igawing utang na loob sa mga politiko. Kasi pinapasahod natin ang mga yan. Para magtrabaho, hindi para magpasarap, hindi para magbuhay hari, hindi para magnakaw. Ang daming pagnanakaw. Plunder nga. Plunder ang kakaharapin na kaso ni Arnel Ignacio. Yun ang totoo. Kayo mga didilis, wag niyong ilisya yung totoong problema.